Hindi ko akalaing isang bata lang na walang silbi ang ipapadala ng iyong ama para pabagsakin ako. Bitiwan mo ako! Alisin mo ang marumi mong kamay sa mga kamay ko! Alam kong ikaw si Thanos, ang hari ng kadiliman! Isa kang demonyo na dapat ng parusahan! Hindi ako mahina. Ako magpapabagsak sa'yo. Kung nakilala lang kita kagad, hindi ka na makakapagsalita dahil napaslang na kita! Tumigil ka! Wala kayong laban sa kapangyarihan ko! Pagmasdan mo mga tao, ang mga alagad ko sa ibaba. Nakita mo ba kung paano nila ako sinasamba? Kung paano nilang tinanggap ang kapangyarihan ko? Huwag mo na subukang kumawala dahil hindi lalabas ang sandata mo hanggat hawak ko mga kamay mo. Tignan mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ko sa mga tao. Ganyan ang gagawin ko sa mga taong sumasamba sa salapi, kapangyarihan at pagiging sabik sa laman ng tao. Lahat sila ay ako ang kinikilalang Diyos. Wala ka nang magagawa. Diyan ka nagkakamali. May magagawa ako para pigilan ka. Hindi mo sila magiging alagad dahil hindi ikaw ang Diyos. Para sa amin, nag-iisa lang ang aming Panginoon. Kaya tumigil ka na at maglaban tayo ng patas dahil ibabalik kita sa ilalim ng lupa. Ramdamin mo ang lakas ng kapangyarihan ng aking sandata! Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa paglalahad ng isang natatanging kwento tungkol sa isang batang anak ng Arkanghel na binigyan ng espada ng liwanag. Si Ariel ay isang batang nawala ang bahagi ng isang alaala para sa 3 misyon niya sa lupa. Dito niya makikilala ang mag-asawang tutulong sa kanya laban sa kasamaan. Paano niyang mapapabagsak ang hari ng kadiliman? Magtatagumpay kaya siya sa kanyang misyon? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ni Ariel laban sa kasamaan. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Tama kayang ginawa natin, Sarah. Dinala natin ang batang yan sa bahay natin. Bakit hindi magiging tama? Tumulong lang naman tayo. Isa pa, hindi mo ba nakikita? Parang anghel ang mukha ng batang yan. Hindi nakakasawang titigan. Kahit siya ay natutulog. Sarah, hindi ka pa rin ba nadadala sa mga natutulungan natin? Ilang beses na tayo napahamak at nanganib ang buhay Dahil sa nagkamali tayo ng tinulungan. Nung minsan mailigtas natin ang buhay ng mamamatay tao at wanted sa pulisya. Aba, ano nangyari? Imbis na pasasalamat at sabihin niya sa atin, nakuha pa niya akong saksakin. Pero ibang tao ito, Beloy. Bata pa. Hindi sila magkapareho ng lalaking yon. Hindi tayo magsasawa magligtas ng buhay ng mga tao, lalo na kung kaya naman nating tumulong. Hintayin natin siyang magising para malaman natin kung paano siyang napunta sa basurahan na yon. Wala naman siyang galos o sugat sa katawan, kaya nakapagtataka kung bakit siya napunta roon. Basta, hindi pa rin ako mapalagay sa pagtulong natin sa batang yan. Paano kung biktima pala siya ng mga kidnapper at mayaman ang kanyang pamilya? Aba, baka tayo pang ipahuli ng batang yan sa mga pulis. Anong gusto mo, Beloy? Ibalik siya sa mabahong tambak ng basura na yon, ganun ba? Habang nilalangaw ang katawan at nakabilad sa init ng araw. Ganun ba talaga tayo kasama? Aba, Beloy, dati na natin tong ginagawa. Pero bakit ngayon ka pa nagkakaganyan? Hindi ko rin alam, Sarah. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa batang yan. Marami na tayong natulungan. Pero iba Iba talaga nararamdaman ko sa kanya. Parang nahihirapan akong huminga kapag nakikita ko kanyang muka. Baka naman naaalala mo lang sa kanyang namatay nating anak na si Nilo. Kaya ka nagkakaganyan. Hindi, Sarah.
Basta ang hirap ipaliwanag eh. Malalaman lang natin kapag nagising na siya at kung sino ba siya talaga. Dinig na dinig ng may 9 na taong gulang na si Ariel ang pagtatalo ng isang babae at lalaki sa kanyang tabi. Kaya kahit gising na siya, ay hindi niya magawang maimulat ang kanyang mga mata. Hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil wala siyang maalala kung paano siyang napunta sa mag-asawa. Alam niya ang lahat, maliban lang sa kung saan siya nagmula at kung sino ang mga magulang niya. Tanging ang kanyang pangalan at edad ang naaalala niya tungkol sa kanyang pagkatao. Bukod doon ay wala nang iba pa. Kaya hindi pa siya handang harapin ang mga taong tumulong sa kanya. Kaya't ipinagpatuloy niya ang pakikinig sa nagtatalong mag-asawa. Nakilala lamang niya ang mga ito na si Sarah at ang lalaki ay si Beloy. Kasunod ang paglapat ng malamig na basang tela sa kanyang noo. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang haplos ng palad ng babae sa kanyang muka. Ano kaya kung dalhin na natin siya sa ospital, Beloy? Hindi kasi bumababa ang kanyang lagnat. Tara naman, ano ka ba? Wala na nga tayong kinita maghapon eh dahil sa pag-aalaga sa kanya. Tapos dadalhin mo pa siya sa ospital kung kailan wala tayong pera. Pero nag-aalala na talaga ako sa kanya, Beloy. 2 araw na siyang hindi nagigising. Baka dito pa siya mamatay. Saglit na pumagitna ang katahimikan sa mag-asawa dahil sa huling sinabi ni Aling Sara. Habang si Mang Beloy naman ay naririnig niyang panay ang buntong hininga sa isang tabi. Dito na siya nagpasyang magmulat ng mga mata upang mabawasan ang pag-aalala ni Aling Sara. Sa una ay nagulat ito, pero sa huli ay napalitan yun ng malapad na ngiti sa labi. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib ang babae. Ay, salamat naman, Diyos ko, at nagising ka na. Gusto mo ba sumandal sa dingding, iho? Tumango si Ariel bilang pagtugon sa alok nito, habang pasimple naman siyang sumusulyap sa nakatayong lalaki sa tabi ni Aling Sara. Bakas din sa mukha ni Aling Sara ang tuwa, habang si Mang Beloy naman ay mariing nakatitig sa kanyang muka. Tila binabasa nito ang mga iniisip niya. Bumangon siya at sumandal sa dingding. Kaya naman, nagsimula ng magtanong si Aling Sara sa kanya. Iho, tagasang ka ba? Paano ka napunta sa basurahan? Pasensya na po. Hindi ko po maalala kung bakit po ako napunta sa basurahan na yun eh. Tanging ang pangalan ko lamang po at edad ang natatandaan ko. Pwede ba yun? Ang alam ko sa mga nawawalan ng alaala lahat ng tungkol sa kanilang pagkatao, nakakalimutan nila. Baka naman may tinatakasan ka lang at nagkukunwari ka para makahanap ka ng mabibiktima. Beloy naman, ano bang klaseng tanong yan? Pambihira ka. Saka may ganun talagang sakit. Yung sinasabing temporary amnesia. Minsan nga iisang tao lamang ang naaalala ng nakakaranas nito dahil sa trauma sa nangyari sa kanya. Mukha naman nagsasabi ng totoo ang bata eh. Teka, ano nga bang pangalan mo, iho? Ako po si Ariel. Ariel po ang pangalan ko. At 9 na taong gulang na po ako. Marami nga po palang salamat sa pagtulong niyo po sa akin. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob sa inyo. Ay, walang anuman yon. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Madalas naman kaming tumutulong sa iba eh. Kung gusto mo, dito ka na muna tumira sa amin hanggat hindi mo pa naaalala ang pinagmulan mo. Ano ka ba, Sarah? Tumigil ka nga. Ayak ka na naman sa paganyan-ganyan mo eh. Kaya tayo napapahamak. Dalhin na lamang natin siya sa mga pulis at sila na ang bahalang humanap sa pamilya niya. Beloy, ano na bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa nagkakaganyan na. Hindi ka naman dating ganyan. Ikaw pa nga nagagalit sa akin kapag hindi ako tumutulong sa iba. Huwag na po kayong magtalo. Pwede naman po niyo akong dalhin sa presinto o sa mga pulis po para hanapin po yung pamilya ko. Pasensya na po
sa malaking abala ko po sa inyong mag-asawa. Nako, pasensya ka na rin sa mga nasabi ng asawa ko ha. Nag-aalala lang naman siya dahil ilang beses na kaming tumulong sa iba pero sa huli ay muntik na kaming mapahamak. Ang totoo kagagaling lang ni Beloy sa ospital dahil sinaksak siya ng lalaking tinulungan namin noong nakaraang araw. Hindi namin alam na number 1 wanted pala sa mga pulis yung lalaking yon. Pero sa kaso mo, alam ko naman na mabuti kang bata. Kaya't dumito ka na lang muna hanggat hindi mo pa naaalala ang nakaraan mo. Huwag kang basta maniniwala sa panlabas nilang anyo, Sarah. Marami na ang kawatan ngayon at karamihan sa kanila ginagamit na pati mga bata para makalamang sa kapwa nila. Hindi natin lubusang kilala ang batang yan. Kaya isauli mo na siya, Sarah. Baka hinahanap na rin niya ng kanyang totoong pamilya. Wala nga siyang maalala, Beloy. Bakit ba ang init-init ng ulo mo sa kanya? Hindi natin siya maaaring husgahan. Alam ko, nararamdaman ko na totoo ang sinasabi ng batang ito. Lumabas ka na nga muna rito at maganda ng pagkain para sa mga batang kalye. Mamaya pupunta na sila rito. Kailangan may maibigay tayo sa kanila. Batang kalye? Kung ganun po tumutulong po kayo sa mga bata? Kahit magbabasura lang po kayo? Kulang pa po ang kinikita nyo sa pang-araw-araw nyong pangangailangan. Pero nagagawa pa rin po nyong tumulong sa iba. Alam mo, Ariel, iba ang saya kapag nakakatulong ka sa iyong kapwa. Hindi naman hadlangan liit ng kita sa araw-araw. Ang mahalaga ay may natutulungan kang tao. Hindi naman nakakapagod na maging mabuting tao sa kapwa. Ang nakakapagod ay yung umiwas na tumulong sa iba. Saka, may natitira naman sa aming mag-asawa. Sapat na yon sa pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Saka lang napansin ni Ariel na lumabas ng silid si Mang Beloy habang kumakamot ito sa kanyang batok. Halata sa mukha nito ang pagkadismaya sa pagpapalabas ng asawa nito sa kwarto. Naiwan silang dalawa ni Aling Sara sa loob ng silid habang nag-uusap tungkol sa nagawang kabutihan ng mag-asawa sa iba. At dahil malapit ng dumilim ang paligid, iniwan siya ni Aling Sara at hinayaan siyang magpahinga ulit sa katre na gawa sa tabla ng kahoy. Nalaman niyang may mga dumating na bisita sa labas. Hindi sinasadyang narinig niya na pinapaalis na ang mag-asawa ng may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay ng mga ito. Sa kabila ng pakiusap ng mag-asawa sa matandang lalaki, ay sinigawan pa ang mga ito at nagwala. Hindi pa nasiyahan ang matanda. Itinapon pa nito sa lupa ang kalderong may laman na lugaw na ipapakain sana sa mga batang kalye. Itinulak ng dalawang lalaking kasama nito si Aling Sara. Kaya naman, napabalikwas na siya ng tayo. Binuksan niya ang pinto at napalapit sa mga ito. Tinitigan niya ang mata ng matandang lalaki at walang ano-ano ay bigla itong umalis ng walang imik. Tila wala sa sariling naglakad ang mga ito papalayo sa kanila. Nagtataka naman na lumapit sa kanya si Aling Sara habang pinipispisan ang narumihang damit. Habang si Mang Beloy naman ay nakakunot ang noo na bakas sa muka ang pagtatakang nakatingin din sa kanya. Nakita mo ba yon, Sarah? Ano nangyari kay Don Manolo? At nang makita niya si Ariel, ay parang nawala to sa sarili. Hindi ko nga rin alam Bakit bigla siyang natulala? Baka naman nagulat siya kay Ariel. Hindi po siya nagulat, Aling Sara. Alam lang po niya sa kanyang sarili na mali po ang kanyang ginawa. Kaya't napahiya po siya sa akin nang makita ko po siya na ginagawa niya po yon. Imposible yun Wala sa bokabulyaryo ng matandang yun na maging mabait. Napakagahaman nun sa lupain. Kaya hindi ako makapaniwalang hinayaan lang niya tayo. Ewan ko. Pero ang alam ko, babalik siya at muli niya tayong guguluhin. Kaya lang, sayang yung natapong lugaw, ano? Ano nang gagawin natin ngayon? Anong ipapakain natin sa mga bata? Ay nako, hayaan mo na. Wala naman tayong magagawa. May intindihan naman siguro ng mga bata ang nangyari. Pasensya ka na, Ariela.
sa mga nasabi ko sa iyo kanina. Wala po yon, Mang Beloy. Alam ko naman po na mabuti po kayong tao at nag-iingat lang po kayo. Hindi kagad nakapagsalita si Mang Beloy habang nagtatakang nakatingin kay Ariel. Maging si Ariel ay hindi makapaniwala kung paano niya nasabi yon at kung paanong natakot sa kanya ang lalaki kanina. Tinulungan niya si Aling Sara na damputin ang mga nagkalat na kaldero sa lupa. Saka lang niya napansin na napapalibutan sila ng tambak ng mga basura at meron pang bagong dating na truck na may laman ng basura. Itinatapon yun doon, kaya hindi niya lubos maisip kung paanong nakakatagal ang mga tao na tumira sa ganong klaseng lugar. Lalong nagtataka siya na kung bakit pinag-iinteresan pa ng matanda ang bahay at lupa ng mag-asawa. Gayong ginagawa naman yun na tapunan ng basura. Kaya isa yon sa mga nakikita niyang dahilan kung bakit marami ang gumagawa ng kasalanan. Maya-maya pa ay umalis sandali si Mang Beloy, habang si Aling Sara naman ay pumunta sa kapitbahay para pag-usapan ang mga nangyari kanina. Nang mag-isa na lamang siya, ay naramdaman niya na merong malakas na puwersang humihila sa kanya papunta sa silid. Kasunod ang tila pagliwanag ng buong kwarto. Nagsipagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan nang may marinig siyang malagom at malamig na boses mula sa liwanag sa loob ng silid. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit at pumasok sa loob. Isinara niya ang pintuan habang nakatingin sa nakakasilaw na liwanag na nakatayo sa kanyang harapan. Halika anak, lumapit ka sa akin. Nagsasalitang liwanag? Sino ka? Ako ang iyong ama, anak. Ipinadala kita rito upang sugpuin ang kasamaan ng mga tao, pati na ang mga nilalang na ipinadala sa lupa ng hari ng kadiliman. Pero wala po akong maalala sa nakaraan ko. Hindi ko po alam ang mga sinasabi niyo. Saka, isa lamang po kayong liwanag eh. Sino po ba talaga kayo? Ako si Arkanghel San Miguel, isang anghel, tagapagtanggol laban sa kasamaan at pinuno ng hukbo ng langit. Ang aking pangalan ay nangangahulugang sino ang katulad ng Diyos, na nagpapakita ng aking katapatan sa Panginoon. Ipinadala kita sa lupa para sa 3 misyon na kailangan mong tuparin. Misyon? Ano pong misyon? Misyong labanan ng kasamaan, pati na ang hari ng dilim, na patuloy na tumutukso sa mga tao para gumawa ng kasalanan. Nagpaparami siya ng kanyang alagad laban sa mabubuting mga tao. Ang unang misyon mo ay bantayan ang mag-asawang nakapulot sa iyo sa basurahan. Pangalawa, puksain mo ang mga masasamang impakto na alagad ng hari ng dilim. At ang pangatlo ay pabagsakin ang hari ng kadiliman na si Lutanos. Palaganapin mo ang kabutihan laban sa kasamaan. Pero, bakit po ako? Bakit ako po ang kailangan gumawa ng misyon na yun? Dahil isa kang anghel, anak, na walang pakpak. Kapag natupad mo ang iyong misyon, ay magkakaroon ka ng pakpak na tutulong sa iyo para makaakyat ka sa kabanal-banalang langit. Subalit, kailangan mo munang dumaan sa maraming pagsubok, anak. Alamin mo ang buhay ng mga tao at wag na wag kang mananakit ng mabubuting tao. Dahil kung hindi ka na makakabalik pa kailanman sa langit. Ako ang magsisilbi mong gabay at tutulong sa iyo habang nasa lupa ka. Tanggapin mo ang espada ng liwanag. Pagkasabi nun ni Arkanghel San Miguel, ay merong nakitang liwanag si Ariel na lumapat sa kanyang katre. Kasabay ng pagkawala ng liwanag, ang paglitaw ng isang espada. Kakaiba ang talim nito at kumikislap pa sa kanyang harapan. Yan ang magsisilbi mong sandata laban sa mga halimaw at masasamang nilalang na susubok sa iyong katatagan.
Sa oras na mahawakan mo ang sandatang yan, ay biglang maglalaho yan sa mga kamay mo. Ngunit kapag mahaharap ka sa panganib, ibuka mo lang ang palad mo at kusang lilitaw yan sa iyong mga kamay. Yan lang din ang may pangtatapat mo sa sandatang hawak ni Lutanos. Umaasa akong magagawa mo ang misyon mo, anak. Mag-iingat ka. Hangad ko ang tagumpay mo laban sa kasamaan. Kanina pang nawala ang liwanag sa kanyang harapan, ngunit tulala pa rin siyang nakatingin sa espada na nasa ibabaw ng kanyang katre. Hinawakan niya ito at iniangat sa ere. Nagulat siya nang biglayo nagkaroon ng nakakasilaw na liwanag at mas lalong humaba ang talim. Maya-maya pa ay unti-unting naglaho yon sa kanyang mga kamay. Palatandaan yon na walang masamang nilalang sa kanyang paligid. Umasa po kayo. Nagagawin ko po ng maayos ang misyon ko. Laban sa hari ng kadiliman. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Ariel nang marinig niya ang boses ni Aling Sara sa labas ng kanyang silid. Magkakasunod din ang katok nito sa dingding ng pinto niya. Ariel, iho! Ariel! Buksan mo nga ang pinto! Sino ba ang kausap mo dyan? Inayos na muna ni Ariel ang kanyang sarili bago niya nilapitan ang pintuan. Hinawakan niya ang seradura nito, saka hinila ang pinto para buksan. Tumambad sa kanyang paningin ang nakatayong si Aling Sara. Nakakunot ang noo nito na sumilip pa sa loob ng kwarto bago siya nito muling tinignan. Iho, narinig ko na parang may kausap ka kanina. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala po yun, Aling Sara. Pinipilit ko po kasing alalahanin kung sino po talaga ako. Nahihiya na po kasi ako sa inyo ni Mang Beloy eh. Ano ka ba namang bata ka? Ayos na, hindi ba? Pumayag na si Beloy na dito ka na muna pansamantalang titira sa amin hanggat wala ka pang naaalala sa mga nakaraan mo. Kaya wag mong pilitin ang sarili mo. Baka lalo lamang sumakit ang ulo mo. O siya, sige na. Magpahinga ka na at bukas ay isasama kita sa bahay ng mga magulang ni Beloy. Ano pong gagawin natin doon, Aling Sara? Manganganak na kasi ang kapatid ni Beloy na si Liza. Kailangan daw na may magbantay sa paligid ng bahay nito para hindi raw mapasok ng mga impaktong gumagala sa gabi. Ha? Impakto po? Kung ganun? Yung parang mga aswang? Tama ka. Maraming mga aswang ang gumagala sa gabi. Lalo na kung may buntis o merong malapit ng mga anak. Magulo ang lugar na ito. Mahihilig sa away ang mga tao. Ganon din ang kaguluhan sa masasamang elemento na patuloy na nagdudulot sa amin ng kilabot. Tanging ang pagdarasal na lamang sa dakilang lumikha ang aming kinakapitan. Sana, meron isang nilalang na tatayo at lalaban sa kampo ng kadiliman. Hala, sige na. Napapahaba na yata ang pagkikwento ko sa iyo. Malalim ng gabi. Kailangan mo na rin magpahinga. Kayo rin po. Magpahinga na rin po kayo, Aling Sara. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin, ha. Bahala na po ang Diyos sa inyong kabutihan. Isang matamis na ngiti lang ang isinukli ni Aling Sara sa mga sinabi sa kanya ni Ariel. Saka nito isinara ang pinto at pumasok sa loob ng silid nito. Hindi niya nakita si Mang Beloy. Marahil ay nauna na itong umuwi sa bahay ng kapatid. Kinabukasan ay may hinang yugyug sa kanyang balikat ang nagpagising sa diwa ni Ariel. Nakita niyang nakabihis na si Aling Sara at may dala na itong pagkain para sa kanya. Ariel, bumangon ka na at kumain ha. Iahanda ko lang ang isusuot mong damit. Mukhang kasya naman sa'yo ang damit na naiwan ng namatay kong anak na si Nilo. Ano po? Kung ganun po may namatay po kayong anak? Nakikiramay po ko sa inyo, Aling Sara. Salamat, Ariel. Biktima siya ng mga batang dinudukot ng puting ban para isaboy ang dugo sa mga bagong ginagawang tulay. Ngayon ko lang nalaman na inaalalayan pala ng dugo ng bata ang mga ginagawang tulay
para daw mas lalong tumibay. Tignan mo nga naman ang kasabihan niya. Parang ang hirap paniwalaan. Napakawalang puso naman po ang gagawa ng ganung bagay sa kanya. Talaga po palang nagkalat na po ang masasamang elemento sa mundo natin. Kaya nga, mas lalo kaming lumalapit sa Panginoon upang palagi niya kaming gabayan sa lahat ng oras. Wala talaga mga puso ang kampo ng kadiliman. Masasama silang nilalang na walang konsensyang pumapatay sa mga inosenteng kabataan. Nakakalungkot lang na hanggang ngayon, patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasalanan. Kung ganun po hindi magtatagal, mawawala rin po sila sa mundo. Parurusahan po sila ng ating Panginoon dahil po sa kanilang kabuktutan. Maghintay lamang po kayo, Aling Sara. Sigurado po kung hindi po kayo pababayaan ng Panginoon. At may katapusan din po ang kanilang kasamaan. Sana nga, Ariel. Sana nga. At magdilang anghel ka. Nang matapos na ang paghihirap ng aking kalooban, pati na ang ibang mga ina na nawalan ng anak dahil sa kasamaan nila. Saglit na nagpaalam sa kanya si Aling Sara para ikuha siya ng damit. Naiwan siyang kumakain ng pagkaing dala nito para sa kanya. Tama ang kanyang nalaman. Nakagabi pa ngang umalis si Mang Beloy para bantayan ang manganganak nitong kapatid. Saktong naubos niya ang pagkain, ang pagbalik naman ni Aling Sara. Dala ang kulay puting t-shirt at maong na short. Oh, heto Ariel. Isuot mo ang mga damit na ito at pagkatapos mong maligo, ha? Para sumingaw na rin ang init mo sa katawan at mawala na ang lagnat mo. Marami pong salamat, Aling Sara. O sige na, bilisan mo ng kumilos at hihintayin kita sa labas. Kinuha na muna nito ang lahat ng pinagkainan niya saka lumabas sa silid. Pagkasara nito ng pinto ay saka naman siya naligo at nagmamadaling nagpalit ng damit. Sakto ang damit ni Nilo sa kanya. Kaya nang matapos na siya sa kanyang pagbibihis at mahihandaan sarili, ay lumabas na siya ng kanyang silid. Diretso hanggang sa labas ng bahay. Bahagyang napaunat sa pagkakatayo si Aling Sara nang makita nitong sakto ang damit ng kanyang anak sa kanya. Sa likod nito, ang naghihintay na tricycle. Isang matandang lalaki ang driver nun na nakatingin naman sa unahan ng daan. Agad silang sumakay ng tricycle habang nakatingin lang sa kanya si Aling Sara. Napansin niya ang nangingilid na luha sa mga mata nito. Pasensya na po. Hindi ko na lang po sana ito isinuot kung malulungkot lamang po kayo ng ganyan. Hindi. Ayos lang ako, Ariel. Bigla ko lang kasing naalala ang aking anak sa'yo. Yan din kasi ang huling suot na damit ni Nilo bago siya nawala. Yan din ang damit na madalas yakap ni Beloy, lalo na kung matutulog siya. Sige na, hindi na ako malulungkot. Malayo pa ang biyahe natin at baka mamayang gabi pa tayo makarating. Masyadong liblib ang lugar nila at kaunti lang ang bahay. Kaya siguro pinapamahayan ng mga impaktong halimaw. Ano po bang mga itsura nila? Minsan na kaming nakakita ng impakto. At hindi ko halos mailarawan kung gaanong nakakatakot ang kanilang mga itsura. May pakpak sila, nakatulad sa mga ibon. Ang kanilang mga mata naman ay parang mata ng ahas. Kulay dilaw yon na may guhit na itim sa gitna ng kanilang mga mata. Basta, nakakatakot. Hindi mo gugustuhin makita sila. Pagkatapos maipaliwanag ni Aling Sara ang itsura ng impakto, ay pumagitan ang katahimikan sa kanilang dalawa. Seryoso rin ang driver na nakatingin sa unahan ng daan. Ilang oras ang lumipas ay madilim na ang paligid. Nakadalawang salin din ng gasolina ang lalaki sa sasakyan nito. Maya-maya pa ay biglang tumirik ang kanilang sasakyan sa gilid ng kalsada. Kaya naman, labis ang pagtataka ng driver dahil inayos daw nito ang sasakyan bago ito bumiyahe. Ilang beses nitong binuhay ang makina, subalit hindi na yun tumunog. Kaya naman, bumaba sila ng tricycle at nagpalinga-linga sa paligid.
Diyos ko, ngayon pa talaga nasira ang tricycle. Kung kailang malapit na tayo sa bahay. Ayos lang po yon. Ang mahalaga po, hindi po tayo nadisgrasya. Saglit silang naghintay sa driver habang inaayos nito ang makina sa ilalim. Saktong pagtayo nito ay nagulat sila sa biglang pag-angat nito sa lupa. Dinagit na ito ng isang malaking aso na may pakpak. Narinig na lamang ni Ariel ang malakas na sigaw ng lalaki habang humihingi ng tulong. Diyos ko! Ang lalaki! Tinangay ng impakto! Hindi nagawang makapagsalita ni Ariel dahil natulala siya sa nangyari. Nabigla siya at hindi niya kagad inaasahang sasalakayin ito ng aswang. Wala nang ibang paraan. Makikita kagad ni Aling Sara ang kanyang sandata. Ibinuka niya ang kanyang kamay sa ere at biglang lumitaw ang espada na merong malakas na liwanag. Sakto ang pagbaba sa lupa ng mga nilalang mula sa impapawid. Nakangisi ang mga ito na humakbang papalapit sa kanila. Saka lang din napansin ni Aling Sara ang hawak niyang sandata. Ariel, iho! Saan galing ang sandata mo? Aling Sara, saka na lang po ako magpapaliwanag sa inyo. May mga halimaw po sa ating harapan. Kailangan ko po silang labanan. Nanlaki ang mga mata ni Aling Sara nang makita ang mga impaktong nakatayo. Napakapit ito sa braso ni Ariel, kaya naramdaman niya ang panginginig sa mga kamay nito. Diyos ko! Ang mga impakto! Bakit sila nandito? Kayo po ang sadya nila. Hindi ko po alam kung bakit gusto ka nilang patayin. Pero lalabanan ko po sila. Hindi po sila magtatagumpay. Kasunod ang pagsugod ng malaking nilalang papalapit kay Ariel. Ang pagwasiwas naman niya ng espada sa hangin. Napaatras sa mga ito nang makita ang lumalakas na liwanag sa talim ng kanyang sandata. Habang inatake naman sila ng naunang nilalang, muntik tamaan ng kuko sa leeg si Ariel. Subalit nagawa niya yung maiwasan at hinampas niya yon ng espada. Tinamaan niya ito sa muka ng talim, kasabay ng pagbagsak nito sa lupa. Umaangil itong nakatingin sa kanya, nahalata ang sakit sa muka nito. Tumalon siya ng mataas, diretso ang patak sa tiyan ng halimaw, sabay tarak niya ng kanyang espada ng liwanag sa dibdib nito. Nagulat ang lahat sa epekto ng espada sa katawan ng nilalang. Bumulwak ang kumukulo na kulay itim na putik mula sa sugat nito at unti-unting tinunaw ang buong katawan ng impakto. Nasaksiyan yon ng mga kasamahan nito at isa-isang lumipad pabalik sa impapawid. Kaya naman, mabilis na binunot ni Ariel ang kanyang sandata sa pagkakabaon sa putik at nagulat siya sa isa pang kakayahan ng kanyang espada. Tumaas ang liwanag ng kanyang espada hanggang sa maabot ang mga impakto sa impapawid. Tinamaan ng mga ito sa pakpak, ang iba naman ay sa katawan. Isa-isa itong bumagsak sa lupa habang namimilipit sa sakit. Nilapitan niya ang mga ito at pinagsasasaksak niya sa leeg, katulad sa naunang nangyari sa aswang. Kumulo ang umuusok na kulay itim na putik mula sa sugat na nilikha ng kanyang sandata hanggang sa tinunaw nito ang katawan ng mga impakto. Bumalik ang mga ito sa pagiging abo. Nang maubos niya ang mga kalaban, ay saka naman siya tumayo at lumingon sa kinatatayuan ni Aling Sara. Nakaawang ang bibig nito habang nakatingin sa kanya. Bigla itong natulala at hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita. Kaya naman, nilapitan niya ito at hinawakan ng kamay. Biglang nahilan nito ang kamay at umatras papalayo sa kanya. Bakas ang takot sa mga mata ng babae. Sino ka? Sino ka ban talaga? At paano mo silang natalo? Bago sumagot si Ariel, ay naglaho rin ng espada sa kanyang mga kamay. Indikasyon yun na wala ng banta ng panganib sa kanilang paligid. Hindi niya alam kung paano niyang ipapaliwanag kay Aling Sara kung sino nga ba siyang talaga. Akma na magtatapat na sana si Ariel sa babae nang makita niya ang lumitaw na liwanag sa likuran ni Aling Sara. Wala kang sasabihin sa kanya tungkol sa misyon at kung sino ka ban talaga.
Alam niyan tungkol sa mga agimat. Yun na lang muna ang gamitin mong dahilan para maipaliwanag mo kung sino ka. Mag-iingat ka, anak. Marami pa ang mga nagkalat na masasamang nilalang na susubok para makuha ang mag-asawang yan. Magtatanong pa sana si Ariel sa liwanag nang bigla na itong naglaho sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang proteksyonan ang mag-asawa laban sa masasamang elemento. Tinatanong kita, Ariel. Anong nangyayari? Paano ka nagkaroon ng sandatang naglalaho? At ang mga halimaw sa itaas ng himpapawid, nagawa mo silang pabagsakin gamit lamang ang liwanag ng espada mo. Aling Sara, hindi ko rin po alam kung paano po nangyari yun eh. Maging ang paglitaw po ng espada sa mga kamay ko. Ang natatandaan ko lang po ay meron po akong agimat na papatay sa mga masasamang nilalang na kagaya ng impakto. Bukod po ron, wala na po akong maalala. Diyos ko, hanggang ngayon nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Tignan mo. Hindi ako makapaniwala sa mga nagawa mo, iho. Nakikiusap po ako sa inyo, Aling Sara. Sana po ay wala pong ibang tao ang makakaalam tungkol sa kakayahan ko. Siyempre hindi. Mas iingatan pa nga kita ngayon dahil sa kakayahan mo. Kung totoong may agimat ka, nangangahulog ang mabuti kang tao at ikaw ang ipinadalang sugo para puksain ang mga nilalang ng kadiliman. Kaya lang, natatakot ako para sa iyo, iho. Dahil ang mga napatay mo ay mga alagad lang. Siguradong may namumuno sa kanila. Hindi niyo po kailangan matakot sa kanila, Aling Sara. Kung nasa panig po kayo ng kabutihan at matibay po ang inyong paniniwala sa Diyos. Aling Sara, ano na po ang gagawin natin? Nawala na po ang driver ng tricycle eh. No pa nga ba? Kailangan na nating maglakad. Malapit na lamang ang bahay ng nanay at tatay sa lugar na ito. Tara na, at baka marami pang dumating na impakto dito. Diyos ko, nininervyos na talaga ako. Nagsimula na silang maglakad sa madilim na bahagi ng kalsada. Mabuti na lamang at kahit paano ay maliwanag ang sikat ng buwan. Biglang naalala ni Aling Sara ang tungkol sa nakita nitong epekto ng espada sa katawan ng mga nilalang. Diyos ko, iho. Hindi talaga ako makapaniwalang nagiging mga putik ang nilalang na tinatamaan ng iyong espada hanggang sa maging abo na lamang sila. Isang pambihirang sandata ang nasa kamay mo, Ariel. Ako rin po, Aling Sara. Nabigla din po ako sa nakita ko eh. Lalo na po nang lumabas po ang kumukulong putik sa mata at bibig at mga ilong ng impakto. Talagang hindi po nila kinaya ang sakit mula po sa talim ng aking espada. Kung ganon, ay malaki ang maitutulong mo sa pagbabantay sa hipag ko. Hindi na sumagot si Ariel sa sinabi ni Aling Sara. Nag-aalala siyang mas dumami pa ang makakakita sa kanyang kakayahan at masira ng tuluyan ang kanyang misyon. Kahit na anong mangyari, kailangan niyang tuparin ng misyon upang maging isa na siyang ganap na anghel. Pero parang pinanghihinaan siya ng loob, lalo pa at hindi mawala sa kanyang isip ang nakakatakot na itsura ng mga nilalang. Hindi pa niya nakakaharap ang hari ng kadiliman na si Lutanos. Paano pa kung ito na ang kalaban niya? 50 minuto nilang nilakad ang kalsada papunta sa bahay ng mga biyanan ni Aling Sara. Pagdating nila roon, ay nakita nilang naglilibot si Mang Beloy sa paligid ng bahay na gawa sa kahoy at dahon ng anaw ang bubong. May dala itong bao na merong lumalabas na usok. Amoy insenso't kamangyan ang singaw nito. Saglit na tumigil ang lalaki sa ginagawa at nagtatakang napatingin sa kanila. Mabilis itong lumapit kina Ariel at Aling Sara. Aba, nasa sasakyan nyo? Saka bakit ganyan ang mga itsura nyo? Pawisan at namumutla. Nako, samahan mo muna kami ni Ariel sa loob ng bahay at kailangan naming uminom ng tubig. Ano ba kasi nangyari sa inyo at pagod na pagod kayo? Saglit lang. Ilalapag ko lang itong bao para masamaan ko kayo sa loob. Sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Pagdating nila sa loob, ay napansin kagad ni Ariel
Marami ang tao sa sala. Nagdadasal ang mga ito, habang ang iba naman ay may hawak na palaspas. Umuusok din yon, at ang usok nito ay ikinakalat sa pinto ng silid, kung saan ay naririnig naman niya ang mahihinang pag-iray ng babaeng manganganak. Biglang lumamig ang hangin na humahampas sa kanyang braso, na parang nagbabantang lumabas ang kanyang espada. Napatingin siya kay Aling Sara. Bumakas ang pag-aalala sa mukha nito nang makita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Agad itong lumapit sa kanya. Bakit, Ariel? Anong problema? Pasensya na po, Aling Sara. Pero may nararamdaman po ako mabigat na enerhiya sa loob po ng silid na to. Wala po sa labas, kundi nasa mismong silid ng babaeng manganganak ang masamang elemento. Anong sinabi mo? Sinilyapan ni Aling Sara ang nakasaradong pintuan at hinawakan ng kamay ni Ariel. Hinila siya nito papasok sa loob ng silid. Kahit pinipigilan sila ng dalawang babaeng nakatayo sa labas ng pinto. Maya-maya pa ay lumabas na rin si Mang Beloy. May dala itong tubig sa baso, kaya ang tangkasana nilang pagpasok sa loob ng silid ay pansamantalang nahinto. O ito na, uminom na muna kayo ng tubig. Hanggang ngayon ba? Ay hindi pa nanganganak si Liza? Yun nga, hindi pa eh. Kanina pang madaling araw na sumasakit ang kanyang tiyan. Panay ang kanyang ire dahil humihilab ang kanyang tiyan. Naghihintay kami ng tricycle para sana madala na sa ospital. Kaya lang sabi ng kumadrona ay lalabas na raw ang bata eh. Deka, oo nga pala no, nasan yung sasakyan nyo? Naglakad kami mula sa crossing. Nasiraan kami ng sasakyan. Pwede ba kaming pumasok sa loob ng kwarto ni Liza? Aba oo naman. Nandun nga si nanay at tatay eh. Hindi na natapos ni Mang Beloy ang sasabihin nito nang biglang magsisisigaw si Liza habang sinasabing halimaw ang bata. Kasunod ang pag-iyak ng sanggol. Iba yon sa ordinaryong sanggol na bagong silang. Bumukas ang pinto ng silid at iniluwa noon ang tumakbong kumadrona at ang mga binan na Aling Sara. Bakas sa mukha ng mga ito ang matinding takot. Sinilip ni Ariel ang silid at halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang nakatayong kulay itim na sanggol. Nakatungtong ito sa tiyan ng kapatid ni Mang Beloy. Sa tiyan ng sanggol ay nakalabas pa ang pusod at nakakonekta sa sinapupunan ng ina nito. Mabilis na pumasok si Ariel at isinara niya ang pinto. Ariel, anong gagawin mo? Lumabas ka riyan! Tiyanak yan! Isang aswang! Buksan mo ang pinto! Huwag kang sumigaw. Walang mangyayari kay Ariel, pati na sa kapatid mo. Pero sa anak niya, paniguradong meron. Dati nang merong patyanak sa lugar nyo. Kaya alam mo mapanganib sila kung bubuhayin pa siya. Paano ang kapatid ko? Nakita naman niya kung anong klaseng nilalang ang isinilang niya, hindi ba? Naririnig ni Ariel ang palitan ng pag-uusap ng mag-asawa sa labas ng silid. Muli niyang sinulyapan ang babaeng nakahiga sa katre. Dahil sa hindi nito matanggap ang itsura ng anak, ay nawalan na ito ng malay. Sa kanya ibinuka ang kanyang kanang kamay at lumabas roon ang kanyang espada. Nagpalipat-lipat ang patyanak sa bawat kanto ng silid. Mabuti na lamang at nakasarado ang mga bintana. Kinagat nito ang sariling pusod. Kaya naman, nang matanggal yun, ay naglakad ito sa dingding na gawa sa sawaling kawayan at bigla siya nitong nilukso para umatake. Nakagat siya sa kanyang kamay pero nagawa niyang mapalo ng puluhan ng espada ang mukha nito. Tumalsik ito ng pasadsad sa sahig habang umaangil na parang isang aso. Nilapitan niya ito at takma nang itatarak niya ang kanyang espada sa katawan ng patyanak nang bigla itong mag-anyong sanggol. Kaya hindi niya kagad na ituloy ang gagawin. Tila nawala siya sa kanyang sarili at bibitiwan niya sana ang kanyang espada para sana kargay nito. Pero biglang lumaki ang bibig nito at lumitaw ang malapating nitong mga ngipin. Saka kumulubot ang balat. Lumaki ang mga mata. Tumulis ang tenga hanggang sa magmukha na itong paniki. Tumalon ito at lumambitin sa kanyang kulay puting damit para sana kagatin siya sa muka. Ngunit
Nahawakan niya ito sa leeg at naihagis. Habang nasa ere, ay ubod lakas niya itong tinaga ng kanyang espada. Nahati ang katawan nito sa gitna. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa tabla ng kahoy. Nagkikikisay ang katawan nito hanggang sa unti-unting lamunin ito ng putik. Naging maputing likido ito at sakto ang paglaho ng kanyang sandata, ang pagbalandra naman ng pinto ng silid. Iniluwa noon ang nag-aalalang si Mang Beloy, pati na ang mga magulang nito na umiiyak. Hinanap ng mga ito ang patyanak at itinuro niya ang nabasang sahig, habang si Aling Sara naman ay nakita ang sugat niya sa kamay. Napuno ng iyakan ang loob ng kwarto ni Liza, habang wala pa rin itong malay. Ni hindi nagtanong ang mga ito kung paano niyang napatay ang patyanak dahil abala na ang mga ito sa pagdadalamhati. Ariel, may sugat ka sa kamay. Diyos ko, kailangan mahugasan niya at makuskus ng bawang. Wala po ito. Ang mahalaga po ay ligtas na po si Ate Liza. Saka lang napaluha si Aling Sara. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala at takot habang nakatingin sa dumudugo niyang sugat. Sinamahan siya nito sa kusina at ito mismo ang gumamot sa sugat niya. Nilagyan na rin ito ng benda ang kanyang kamay. Saka ito naupo sa bangko na gawa sa kahoy habang nagtatakang napatingin sa kanya. Hindi ko alam kung paano mong napatay ang patyanak, iyo. Pero kinakabahan na ako sa mga pinaggagawa mong bata ka. Hindi ako makapaniwalang meron kang kapangyarihang katulad ng espada. Hindi magtatagal. Marami ang makakaalam sa kakayahan mo. Malalagay ka sa panganib. Paano kung mamatay ka habang nasa poder kita? Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung may mangyaring masama sa'yo. Kahit nasaan naman po tayo, Aling Sara, kung oras na po natin ay wala po tayong magagawa. Kaya habang buhay pa po tayo, ay gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Hindi po ako natatakot kung mapahamak man po ako o mamatay. Ang mahalaga po ay masugpo po ang masasamang nilalang na nanggugulo po sa sanlibutan. Mag-iingat po ako para hindi po kayo mag-alala. Siya nga po pala, patawarin niyo po ako sa nagawa ko sa anak ni Ate Liza. Biglang dumating si Mang Beloy at mahigpit na hinawakan nito ang kanyang braso at galit na tumingin sa kanya. Ariel, anong ginawa mo? Ano nangyari sa inyo ng patyanak na yun habang nasa loob kayo ng kwarto ng kapatid ko? Wala po akong ginawa, Mang Beloy. Beloy, bitiwan mo ang braso ni Ariel. Hindi ka na naawa sa bata. Hindi mo ba nakitang may sugat siya sa kamay? Inatake rin siya ng anak ni Liza. Tigilan mo na nga siya. Saka lang naramdaman ni Ariel ang pagluwag ng pagkapit sa kanyang braso ni Mang Beloy. Kasunod ang paghila sa kanya ni Aling Sara at itinayo siya sa likod nito. Iniharang nito ang katawan at hinarap ang asawa. Hindi ko na alam kung ano ang mga nangyayari sa paligid natin. Halos lahat ng elemento ay lumalabas na sa lugar natin at patuloy na nang bibiktima ng mga tao. Isa pa nga sa mga inaalala ko, hindi namin alam kung paanong ipagtatapat kay Liza ang nangyari sa kanyang asawa. Aba, tila raw nawala ito sa sarili bago nagbikti kahapon. Pagkatapos kayo naman ay ang kanyang anak. Diyos ko, iniisip ko palang nasasabihin ito sa kanya para nang may mabigat na batong nakadagan sa dibdib ko. Si Aling Sara ay napataklob sa sariling bibig matapos nitong marinig ang sinabi ng asawa, habang si Ariel naman ay biglang kinabahan sa mga nalaman. Sa isip niya ay kaya siya ipinadala ng kanyang ama sa lupa ay dahil mas lumalakas na ang puwersa ng kasamaan sa lugar ng mag-asawa. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na pinag-usapan ng mga ito dahil pinapasok na siya sa loob ng magiging kwarto niya. Dahil pagod at masyado ng malalim ang gabi, kagad na nakatulog si Ariel sa katre. Kinabukasan ay nagising si Ariel sa malakas na pagagulgol ng iyak ni Liza sa kabilang kwarto. Marahil ay alam na nito ang nangyari sa anak at asawa. Ilang beses niyang narinig na parang nawalan ng malay si Liza. Kaya naman, napabalikwa siya ng bangon sa higaan at lumabas
ng kanyang silid. Oh, bakit bumangon ka na, Ariel? Magpahinga ka na muna. Narinig ko po kasing umiiyak si Ate Liza eh. Ah, oo. Alam na kasi niya ang nangyari sa anak at asawa niya. Sinusubukan naman siyang pakalmahin ni Beloy. Kaya sa awa naman ng Diyos, nakatulog na ulit siya. Kahit sino naman po siguro na nasa kalagayan niya, hindi rin kagad matatanggap ang nangyari sa kanya. Pwede po ba akong maglibot-libot sa lugar niyo, Aling Sara? Pero wala namang magandang tanawin dito eh. Baka mainip ka lang. Gusto ko lang po sanang mamasyal at lumanghap ng sariwang hangin. Mukhang maganda po sa lugar niyo eh. Payagan mo na siyang gumala, Sara. Nakakainip naman talaga dito eh. Basta, wag lang lalayo sa bahay, Ariel ha. Maraming masasamang elementong nakatira rito, lalo na sa kakahuyan. Nakasandal si Mang Beloy sa gilid ng pintuan habang nagsasalita. Ang mga magulang naman ito ay masama ang tingin sa kanya, kaya't nagmamadali siyang umalis sa harapan ng mga ito. Nakasabay niya sa paglabas ng bahay ang kumadrona. Nag-usap sila habang naglalakad at nalaman niyang isang dating albularyo si Mang Beloy sa lugar na yon. Si Aling Sara naman ay isang dating kumadrona. Natigil daw ito sa ginagawang panggagamot nang mamatay ang anak na si Nilo. Hindi namalayan ni Ariel na nakarating na siya sa tabing ilog. May tulay na gawa sa kawayan at doon mismo tumawid ang matanda. Nang maiwan siyang mag-isa sa lugar na yon, ay muling nagpakita sa kanya ang malakas na liwanag na tanging siya lamang ang nakakakita. Ama, nag-aalala po ako na baka hindi ko po magampanan ang aking misyon. Natatakot po ako. Hindi po ako makapaniwalang may mga ganong nilalang na naninirahan sa lugar na to. Ano pong laban ko sa hari ng kadiliman? Kung kaya po niyang gumawa ng mga halimaw at tuksoin ng mga tao para magpakamatay. Bakit ka matatakot, anak? Nasa panig ka ng kabutihan. Ikaw ang gabay ng mga taong pinanghihinaan na ng loob dahil sa pagsubok. Bakit hindi mo tignan ang sugat mo sa kamay? Pinagaling ka ng dakilang lumikha. Kaya ano ang inaalala mo? Hanggang ngayon po kasi ay hindi ko pa rin po alam kung bakit si Mang Beloy at Aling Sara po ang kailangan kong bantayan laban sa hari ng kadiliman. Hindi mo ba napapansin na magmula na mapunta ka sa kanila ay nilalapitan na sila ng masasamang elemento? Sila ang gagamiting tulay ng hari ng kadiliman para maging isang ganap na tao. Kokontrolin niya ang isip ng mga ito para mawala ang pananampalataya nila sa Diyos. Busilak ang kanilang mga puso. Kaya gawin mo ang lahat para hindi ka mabigo sa misyon mo. Ang ibig niyo po bang sabihin, kapag humina ang pananampalataya nila sa Diyos, may posibilidad po na saniban po sila ni Lutanos para utusang gumawa ng kasalanan? Tama ka, anak. Kokontrolin niya ang isip ng mga ito at tuturuang gumawa ng masama. Mahalaga ang misyong nakaatang sa iyong balikat, anak. Pinagdaanan ko na yan at talagang mahirap. Subalit kung matibay ang paniniwala mo sa Panginoon, hindi kanya pababayaan. Isa lamang yung pagsubok na dapat mong malampasan. Ama, kapag nagtagumpay po ako sa misyon, babalik na po ba sa akin ang nawala kong alaala? Oo. Basta tandaan mong lahat ng mga sinabi ko. May darating na nilalang na magpapahirap sa iyo at susubukin ang katatagan mo. Kaya kailangan mong maging matapang. Unti-unting naglaho ang liwanag sa kanyang harapan. Saka naman napako ang kanyang paningin sa benda ng kanyang kamay. Dahan-dahan niya yung binuksan at nagulat siya na wala na roon ang kanyang sugat. Kahit ang marka ng kagat ng patyanak ay wala na rin. Kaya lang, hindi na muna niya yun pwedeng alisin. Ayaw niyang maghinala ang mag-asawa sa totoong pagkatao niya. Maya-maya pa ay tumayo na siya para sana maglakad. Kaya lang, bigla siyang bumangga sa nakatayong matandang lalaki. Kaya't bumagsak siya sa lupa. Hindi niya alam kung gaano ito katagal na nakatayo sa kanyang likuran. Pero alam niyang walang ibang nakakarinig sa boses ng anghel.
Nakangisi itong nakatunghay sa kanya habang inilahad nito ang kamay para alalayan siyang tumayo. Subalit naramdaman niya ang malakas na enerhiyang lumalabas sa katawan nito. Mabigat at nakakakilabot. Kaya naman, mabilis siyang tumayo at lumayo sa matanda. Sino ka? Hindi ito nagsalita at sa halip, lumingalinga ito sa paligid saka humakbang papalapit sa kanya. Nakangisi pa rin ito habang nakalahad ang kamay. Saka lang niya napansin na mahahaba ang mga kuko nito sa daliri. Akma na sanang hahawakan siya sa kamay nito dahil parang may malakas na puwersang humihigop sa kanya para tanggapin ang kamay. Biglang nagbago ang anyo ng matanda. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang bigla itong naging isang halimaw. Tumabingi ang mukha nito at tinubuan ng dalawang mahabang sungay sa ulo. Dumilim ang kalangitan, kumulog at kumidlat. Tila nawala siya sa lugar na pinuntahan niya. Nakakakilabot ang mapula nitong balat. Maitim at matulis ang malalagaring nitong mga ngipin. Pati na ang kulay itim nitong mga mata. Higit sa lahat, lumitaw rin ang buntot nito, pakpak na kulay itim at ang sandatang tridente. Hindi niya na nagawang palabasin ang kanyang sandata dahil nagawa na siya nitong mahawakan sa kanyang kamay at nailipad sa impapawid. Hindi ko akalaing isang bata lang na walang silbi ang ipapadala ng iyong ama para pabagsakin ako. Bitiwan mo ako! Alisin mo marumi mong kamay sa mga kamay ko! Alam kong ikaw si Lutanos, ang hari ng kadiliman. Isa kang demonyo na dapat ng parusahan. Hindi ako mahina. Ako magpapabagsak sa'yo. Kung nakilala lang kita kagad, hindi ka na makakapagsalita dahil lapas lang na kita. Umigil ka! Wala kayong laban sa kapangyarihan ko. Pagmasdan mo mga tao, ang mga alagad ko sa ibaba. Nakita mo ba kung paano nila ako sinasamba? Kung paano nila tinatanggap ang kapangyarihan ko? Huwag mo nang subukan kumawala dahil hindi lalabas ang sandata mo hanggat hawak ko ang mga kamay mo. Tignan mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ko sa mga tao. Ganyan ang gagawin ko sa mga taong sumasamba sa salapi. Kapangyarihan at ang pagiging sabik sa laman ng tao. Lahat sila ay ako ang kinikilalang Panginoon. Wala ka nang magagawa! Diyan ka nagkakamali! May magagawa ko para pigilan ka. Hindi mo sila magiging alagad dahil hindi ikaw ang Diyos. Para sa amin, nag-iisa lang ang aming Panginoon. Kaya tumigil ka na at maglaban tayo ng patas. Dahil ibabalik kita sa ilalim ng lupa. Tikman mo ang lakas ng aking sandata! Isang malakas na pagsigaw ang ginawa ni Ariel at unti-unting lumabas ang kanyang espada sa kanyang kanang kamay. Pinatunayan ng kanyang kapangyarihan na walang magagawa ang hari ng kadiliman para pigilan ang paglabas ng kanyang sandata. Napaso ang hari ng kadiliman na si Lutanos dahil sa epekto ng liwanag at bumagsak ito sa lupa kasama siya. Tumilapon ang kanyang katawan sa tabi ng ilog habang si Lutanos naman ay pasadsad na bumagsak sa lupa. Binalutan ito ng kulay itim na usok at biglang naglaho habang hawak ang tridente. Hindi niya inasahan na magkikita sila ni Lutanos kaya hindi siya nakapaghanda sa paghaharap nila. Ang hindi niya makalimutan ay ang mga taong nakita niya sa ibaba habang lumilipad sila at pinapanood ang mga nangyayari. Nakita niya sa kabilang baryo ang rayot, pasugalan, pambubugbog ng asawa at pagnanakaw ng mga kabataan sa mga tindahan. Nakita niya kung paanong nananaig ang kasamaan sa mga tao, kasabay ng paglaho ng kanyang espada, ang pagbakas ng galit sa kanyang muka. Pumatak ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Mukhang nahuli na siya ng dating para mapigilan ito sa paghahasik ng lagim. Kaya naman, hindi niya akalain na maaabutan siya ni Aling Sara sa ganung kalagayan, nakaluhod sa lupa habang umiiyak. Ariel, Diyos ko! Ano nangyayari sa iyong bata ka? Bakit ka umiiyak? Aling Sara. Bakit nga? May
May nangyari ba sa'yo? Hindi na napigilan pa ni Ariel ang kanyang sarili. Napayakap siya rito ng mahigpit at malakas na napaiyak habang hinahaplos nito ng palad ang kanyang likuran. Tahan na. Umuwi na tayo. Mabuti na lamang at sinundan kita rito. Saka lang nawala ang luha sa kanyang mga mata at naglakad pabalik sa bahay. Kaya lang, hindi nila napansin na ibang daan na ang kanilang tinatahak. Pareho nilang hindi kabisado ang lugar, kaya hindi rin ito napansin na naliligaw na sila. Saglit silang tumigil sa paglalakad at inilinga ang paningin sa paligid. Muling lumabas ang espada sa kanyang kamay at kahit tirik ang araw ay naramdaman niyang parang may mali sa lugar na kanilang napuntahan. Biglang lumitaw ang liwanag sa kanyang tabi, ang kanyang amang gabay. Humanda ka, anak. Nakita nila si Sarah. Talasan mo ang pakiramdam mo. Huwag mong hahayaang makuha nila si Sarah. Hindi sumagot si Ariel. Sa halip ay mahigpit niyang hinawakan ng puluhan ng espada at humarang sa unahan ni Aling Sarah para proteksyonan ito laban sa mga nilalang na nagtatago sa likod ng mga puno. Maya-maya pa ay lumitaw ang mga ito sa kanilang harapan. 6 na malalaking usa na may kakaibang anyo. Ang malasangan nitong sungay ay merong matutulis na dulo, habang ang mapupulang mga mata ay nakatingin sa kanilang kinatatayuan. Idagdag pa ang pagtulo ng malalapot nitong laway sa bibig. Inihanda niya ang espada ng liwanag at itinutok sa mga ito. Biglang nagkulay itim ang balat ng mga usa at mabilis ang takbong sumugod sa kanila. Sinalubong niya ng espada ang unang usang sumugod sa kanya. Tinamaan ito sa leeg, kaya naman bumagsak ito sa damuhan. Patalon niyang itinarak ang talim ng kanyang sandata sa dibdib nito. Bumulwak ang kumukulong putik mula sa sugat nito hanggang sa malusaw ang katawan ng usa. Akma na sanang tatayo siya para harapin ang 5 pang natitirang kalaban. Bigla naman siyang tumilapon sa ere. Mabilis siyang bumangon at iwinasiwas niya ang kanyang espada sa ere. Muli siyang sinugod ng isa pang usa at binanggaan siya nito sa kanyang tiyan. Pasadsad siyang muling tumilapon at bumagsak sa lupa habang namimilipit sa sakit. Naitukod niya ang kanyang espada sa lupa. Ariel, mag-iingat ka! Huwag po kayo mag-alala, Aling Sarah. Dito lang po kayo sa likod ko. Anong klaseng nilalang ang mga yan, Ariel? Bakit ganyan ang kanilang mga itsura? Kalahi po sila ng mga impakto at kampon ng hari ng kadiliman na si Lutanos. Kahit na anong mangyari, ay wag na wag po kayong hiwalay sa likuran ko. Muling itinutok ni Ariel ang kanyang sandata sa 5 kulay itim na usa na nakatayo sa kanilang harapan. Ikinakaskas ng mga ito ang unahang paa habang papasugod sa kanila. Isa-isang lumukso ang mga ito para atakihin siya. Subalit mabilis siyang umikot sa ere at iwinasiwas ang kanyang espada. Naramdaman niya ang pagtama ng kanyang sandata sa leeg ng 5 usa. Inulit niya ang pag-ikot sa ere, kaya tinamaan ng mga ito sa paa. Sabay-sabay na bumagsak ang mga ito sa lupa. Nilapitan niya isa-isa ang mga ito, saka itinarak ang talim ng espada sa mismong dibdib ng bawat isa. Nagmistulang mga putik ang mga natutunaw na katawan ng mga usa, hanggang sa bumalik ang mga ito sa pagiging abo. Si Aling Sarah naman ay hindi makagalaw sa kinatatayuan. Habang pinapanood si Ariel sa ginagawa, hinilinga niya ang kanyang paningin at hinila sa braso si Aling Sarah paalis sa lugar na yon. Nahihiwagahan na talaga ako sa pagkatao mo, Ariel. Parang hindi ka isang ordinaryong bata. Pagkatapos ng mga nakita ko, masasabi kong sanay na sanay ka sa pakikipaglaban. Sino ka ba talaga, Ariel? Hindi po itong tamang oras para sagutin ko po ang tanong niyo, Aling Sarah. Ang mahalaga po ay makabalik na po tayo sa bahay niyo bago pa sumapit ng tuluyan ng dilim. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa nauwi sa pagtakbo. Humihingal silang binalikan ng daan kung saan sila nanggaling. Maya-maya pa ay narinig naman nila ang malakas na sigaw ni Mang Beloy kasama ang mga magulang nito. Sarah! Ariel! Nasaan na kayo? Ariel! Sarah!
Nakalang nakahinga ng maluwag nang makita si Mang Beloy na butil-butil ang pawis sa noo dahil sa paghahanap sa kanila. Kasama nito ang mga magulang na bakas na rin ng pag-aalala sa muka. Matagal na raw sila sa gubat kaya nag-aalala na ang mga ito. Pambihira, saan ba kayo pumunta? Ang tagal nyo. Lalo ka na, Sarah. Ang sabi mo, susunduin mo lang si Ariel. Pati ikaw hindi na rin nakabalik. Sandali lang. Bakit ang dumi ng damit mo, Ariel? Nahulog po kasi ako sa ilog kanina. Pagkatapos, nalibang po kami ni Aling Sara sa pagkikwentuhan. Hindi po namin napansin na naligaw na po kami. Yan na nga ba ang hinala ko kanina eh. Kita nyo na. O siya, sige na. Umuwi na muna tayo at walang kasama si Liza ron. Nandito na tayong lahat. Nagpatiuna sa paglalakad si Aling Sara. Naramdaman kagad ni Ariel na parang sumama ang loob nito sa kanya dahil hindi niya nasagot ang tanong nito. Hindi niya lang talaga pwedeng ipagtapat dito ang tungkol sa misyon at sa kanyang totoong pagkatao. Habang si Mang Beloy naman ay kausap ang mga magulang habang naglalakad. Ilang minuto ang lumipas ay nakarating na sila sa bahay ng mga ito. Kaya lang ay hindi nila inaasahan ang madadatnang eksena. Hindi siya maaaring magkamali. May kulay itim na usok sa loob ng bahay ni Mang Beloy, sa likod mismo ng nakatayong si Liza, paharap sa nakalawit na lubid mula sa bubong. Tila nawawala ito sa sarili. Mabilis na nakatakbo ang ama ni Mang Beloy at Liza para buhatin ito at ilayo sa lubid. Magtatangka sana itong magbiti habang nakatungtong sa bangko. Nahagip ng kanyang paningin si Lutanos na nakatayo sa pintuan ng bahay. Nakangisi itong nakatingin sa kanya na parabang nagmamalaki ito at ipinapakita kung ano ang kaya nitong gawin sa mga taong malalapit sa mag-asawa. Itinuro ng daliri nito si Mang Beloy na bumuhat sa kapatid para yung isang banta na ito naman ang isusunod. Nakuyom niya ang kanyang kamao at biglang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Saka ito nagmalausok na kulay itim at naglaho sa kanyang paningin. Pwede ka nang umalis, Ariel? Ano po? Alam mo, magmula nang dumating ka sa buhay namin, sunod-sunod na ang kamalasang nangyayari sa amin. At kung hindi tayo napaaga sa pag-uwi, muntik na namang may mawalang buhay sa pamilya namin mag-asawa. Hindi ko na alam kung ano bang iisipin ko at kung ano bang meron sa'yo. Pwede ba? Layuan mo na lang kami mag-asawa. Aling Sara, huwag niyo pong sabihin yan. Pasensya ka na. Pero dating tahimik ang mga buhay namin. Pero nang bigla kang dumating sa buhay namin, nagkagulo na kami. Galit na iniwan si Ariel ni Sara. Hindi niya alam kung papasok ba siya sa loob ng bahay o aalis na lamang siya. Hindi niya maipaliwanag ang sakit ng mga salitang binitiwan ni Aling Sara para sa kanya. Kaya naman, humakbang siyang paatras at lumayo sa bahay ng mag-asawa. Tumigil siya sa malaking puno ng mangga at doon na muna pansamantalang tumambay. Babantayan niya mula sa malayo ang bahay ng mag-asawa para siguraduhing ligtas ang mga ito. Umakyat siya sa puno at muling lumitaw ang liwanag sa kanyang harapan. Bakit na naman po kayo nagpakita sa akin, Ama? Nakita niyo po ba ang nangyari sa akin kanina? Hindi ko po kayang labanan sila na mag-isa. Sinisisi mo na ba ako, anak? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang magpapatalo sa tukso? Sa halip, lalo mong palakasin ang loob mo laban kay Lutanos. Ama, nasaktan po ako kanina sa sinabi ni Aling Sara. Tao lang sila, anak. Talagang dumarating sa kanila ang pagbigat ng kanilang emosyon. Dapat mas nilawakan mo pa ang iyong pangunawa. Mamayang gabi, isang malaking banta ng pagharap ang nararamdaman ko sa pagitan ninyong dalawa ni Lutanos at gagamitin niyang mag-asawa laban sa iyo para makuha niyang espada at mapabagsak ka. Malapit mo nang matupad ang misyon mo.
Lalo pa at kasama niya ang kanyang mga alagad. Isang babala lang ang kaya kong ibigay sa iyo, anak. Dahil hindi ako maaaring makialam sa laban mo. Muling naglaho ang nakakasilaw na liwanag sa kanyang harapan. Kasunod, ang malalalim niyang pagbuntong hininga. Batid niya ang panganib, ngunit gusto niya nang makabalik kung saan siya nagmula. Kailangan niyang magtagumpay sa pakikipaglaban niya kay Lutanos at sa mga alagad nito. Muntik pa siyang mahulog sa sanga ng mangga nang biglang magsalita si Mang Beloy sa ibaba ng puno. Nakatingala ito sa kanya, kasama si Aling Sara. Ariel! Anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka rito! Po, naghahanap po ako ng bunga ng mangga eh. Huwag ka nang magsinungaling, Ariel. Alam kong nasaktan ka sa mga nasabi ko kanina. Pasensya ka na, iho. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako sa emosyon ko. Sige na, iho. Bumaba ka na riyan. Malapit nang dumilim ang paligid. Lihim na binalot ng tuwa ang puso ni Ariel sa mga sinabi ni Aling Sara. Dali-dali siyang bumaba ng puno at lumapit dito. Niyakap niya ito sa bewang at ganun din ito sa kanya. Si Mang Beloy naman ay naiiling na pinagmasdan silang dalawa bago nag-aya na pumasok sa loob ng bahay. Dinala siya ng mga ito sa kanyang kwarto, kaya naman nagkaroon na siya ng pagkakataon para magbigay ng isang babala. Hindi ko po alam kung saan po ako magsisimula, Aling Sara, Mang Beloy. Pero nasa panganib po ang buhay niyo. Kailangan niyo pong manatili sa loob ng silid niyo hanggang hindi po lumiliwanag ang paligid. Ano ka mo? Bakit naman mga nganib ang mga buhay namin, Ariel? Tungkol ba to sa naikwento sa akin ni Sara na mga nangyayari sa'yo? Ipinagtapat ko na kay Beloy ang mga napapansin ko sa'yo, Ariel. Kaya kung ano man ang nangyayari sa'yo, tatanggapin namin yun. Isa lamang po akong manunugis ng masasamang elemento na nanggugulo sa mga tao. Totoo pong wala akong maalala sa nakaraan ko. Ngunit ang dati ko pong gawain ang siyang naalala ng aking katawan. Kaya mahusay po ako sa pakikipaglaban. Yun lang po natira sa alaala ko. Hindi ko po alam kung ano po ang nangyari sa akin at nagkaganito ako. Pero alam ko po na may parating na panganib sa lugar na ito. Kahit ngayon lang po, makinig naman po kayo sa akin. O sige, sa pagkakataong ito ay magtitiwala kami sa'yo. Pero gusto kong mangako ka na mag-iingat ka. Opo, kayo na po sanang bahalang magpaliwanag sa mga magulang niyo at kapatid. Hindi po ako aalis hanggat hindi ko po nasisigurado ang kaligtasan niyo. Pagkatapos po nito, ay magpapaalam na rin po ako sa inyo. Inutusan ni Ariel na suubin o tawasin ang buong bahay ni Mang Beloy upang mabalutan ng proteksyon ang buong paligid laban sa alagad ni Lutanos. Nang maihanda ni Ariel ang kanyang sarili, ganun din ang kaligtasan ng mag-asawa at pamilya nito, ay lumabas siya ng bahay. Sa labas mismo ng bakuran siya naghintay habang binabayo ng kaba ang kanyang dibdib. Ay panay ang kanyang dasal na sana ay gabayan at proteksyonan din siya ng kanyang ama. Gustong-gusto niya nang matapos ang misyon dahil gusto niya nang makabalik sa kanyang pinagmulan. Kaya lang, sa pag-aabang niya sa labas ay nagulat siya sa paghinto ng sasakyan na van sa tapat niya at sapilitan siya nitong ipinasok sa loob ng sasakyan. Napansin niyang maiitim ang mga mata nito, kaya alam niyang nasa ilalim ito ng panghihipnotismo ni Lutanos. Nagpumiglas siya at kagad na pinalabas ang kanyang espada sa kanyang mga kamay. Lumitaw ang liwanag sa talim nito, kaya naman natigilan ng mga ito at mabilis na bumaba ng sasakyan dahil sa labis na takot. Nagulat na lamang siya sa biglang pagsulpot ni Mang Beloy sa labas ng sasakyan. May dala itong 2x2 at galit na galit sa 4 na lalaking sumubok na kidnapin siya. Ang mga walang hiya! Bumalik pa talaga kayo pagkatapos ng dukutin at patayin ang anak ko! Kilala ko kayo! Kayo ang kumuha sa anak ko! Maging si Aling Sara ay napalabas na din ng bahay nang makilala ang plaka ng van. Umiiyak itong dumampot ng bato at pinaulanan ng bato
ang 4 na lalaking hindi makagalaw sa kinatatayuan. Ngunit iba ang kutob ni Ariel sa nangyayari. Parang sinadya na dalhin sa tapat ng bahay ang van para palabasin ang mag-asawa. Biglang kinabahan si Ariel nang maisip na parang nahulog sila sa patibong. Lalo pa at hindi umaalis ang mga lalaki na nakatingin lang sa kanila. Parang wala ang mga ito sa sarili. Mga walang hiya kayo! Kampon ng kadiliman! Mga hayop! Pinatay niyo ang anak ko! Hindi pa man natatapos ang pagsasalita ni Aling Sara, ay bigla nang nagbago ang anyo ng 4 na lalaki. Nagmuka ang mga ito na halimaw, nakamuka ng isang dyablo. Mahahaba ang mga sungay nito at kulay itim ang balat na merong naaagnas na katawan na halos kita na ang buto sa loob. Sakalang gumalaw ang mga ito at nilapitan ng mag-asawa. Kaagad na kumilos si Ariel gamit ang kanyang sandata. Bitiwan niyo sila! Ako ang harapin niyo, mga impakto! Sumerko sa ere si Ariel at pagbagsak sa lupa ay sakto sa nilalang na may hawak sa leeg ni Aling Sara. Inilusot niya ang kanyang talim ng sandata sa sikmura ng halimaw at lumabas ang malakas na liwanag sa talim. Mula sa sugat nito ay bumulwak ang kulay itim nitong dugo. Naging malapot na putik yun na may usok pang kasama. Dahil sa sakit ay umungol ang nilalang habang garalgal ang boses. Lumabas sa ilong, tenga, bibig at mata nito ang putik hanggang sa bumagsak ito sa lupa at naging abo. Aling Sara, pumasok na po kayo sa loob ng bahay at kahit na ano po mangyari, ay wag na po ulit kayong lalabas. Marami po sila at kayong dalawa talaga ni Mang Beloy ang sadya nila. Gagamitin nila kayo at gagawin kasapi nila. Si Beloy, hawak siya ng 3 lalaki. Ako na po ang bahala sa kanila. Sige na po, pumasok na po kayo sa bahay. Hindi na hinintay ni Ariel ang iba pang sasabihin ni Aling Sara. Mabilis siyang tumakbo, papasugod sa mga kalalakihang may tangay kay Mang Beloy, papunta sa kakahuyan. Sinundan niya ito at iniligtas si Mang Beloy. Sinigurado na muna niyang nakapasok na sa bahay si Aling Sara bago niya pinalabas ang malakidlat na liwanag ng kanyang espada. Subalit biglang kumulog. Kumidlat ang langit, kasabay ng pagbagsak ng kulay itim na ibon. Ngunit sa pagtayo nito ay naging isang nakakatakot na nilalang na may kulay pulang balat. Kumislap ang hawak nitong sandata na may 3 talim sa dulo. Yun ang sandata ni Lutanos, ang tridente. Lumabas ang kulay itim na usok mula sa sandata at bigla siya nitong inatake ng kulay itim na usok. Tumama sa kanyang sikmura ang malakas na usok mula sa tridente. Parang may matulis na bagay na bumaon sa kanyang laman. Muntik niyang mabitiwan ang kanyang espada at pasadsad sa lupa siyang bumagsak habang namimilipit sa sakit. Kitang-kita niya ang bakas ng pag-aalala sa mukha ni Mang Beloy habang takot na nakatingin sa kanya at sakal ng halimaw na may hawak dito. Sinasabi ko na, wala kang silbing sugo ng iyong ama. Kailanman ay hindi ko hahayaang matalo ko ng isang batang walang silbi. Nagkakamali ka, Lutanos. Patutunayan ko sa'yo na hindi ako mahina. Nasa panig ako ng kabutihan na siyang pupuksa sa iyong kasamaan. Uubusin ko mga kampon mo at magkakasama ko kayong ibabalik sa tunay niyong mundo, sa impyerno. Kalokohan! Hindi ka mananalo sa akin, bata! Nakita mo ba ang lalaking ito? Pagmasdan mo kung ano ang gagawin ko sa kanya! Parang mababaliw si Ariel sa pag-aalala nang makita niyang nilapitan nito ang biyag na si Mang Beloy. Parang hindi na siya humihinga ng mga oras na yun. Ni ayaw gumana ng kanyang isip at sa pagkakataong yun ay sinubukan niyang tawagin ng kanyang ama para humingi ng tulong. Subalit naalala niyang kailangan niya yung gawing mag-isa para sa misyon. Kaya buong tapang na lumundag siya sa ere para saklolohan si Mang Beloy na akma na sanang sasaksakin ng tridente. Ngunit nagawa niyang maiharang ang talim ng kanyang sandata sa tiyan nito, kaya hindi bumaon ang talim ng tridente at malakas niyang hinila ang kamay ni Mang Beloy. Kasama ang halimaw na may sakal sa leeg nito,
Inundayan niya ng saksak sa dibdib ang halimaw. Ganon din ang dalawa pang lumapit para atakihin siya. Nailigtas niya si Mang Beloy, ngunit si Lutanos ay nagtawag pa ng mga kasama sa pamamagitan ng pagsigaw nito sa dulo ng talim ng hawak nitong tridente. Umangat ang kulay itim na usok sa langit. Kinontra niya yon ng liwanag na taglay ng kanyang espada. Hindi! Hindi maaari! Hindi mo ako matatalo! Ito ang sayo! Tuluyan na ngang itinutok nito sa kanya ang tridenteng may kulay itim na usok. Sinalubong niya yon ng liwanag ng kanyang sandata. Habang naririnig naman niya ang yabag ng paa ng tumatakbong si Mang Beloy papalayo sa kanilang dalawa. At habang nakikipaglaban si Lutanos sa lakas ng kanyang sandata, ay gumalaw ang isa nitong kamay para kontrolin si Mang Beloy. Pumihit pabalik ang lalaki habang ang mga mata ay nagkulay itim. Lapitan mo sa Beloy! Ako ang Panginoon mo! Patayin mo siya! Agawin mo ang espada sa mga kamay niya! Wag! Wag po, Mang Beloy! Labanan niyo po siya! Huwag kayong papatalo sa panunukso niya! Nakikiusap po ako! Para sa anak niyo! At kay Aling Sara! Subalit tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad, papalapit sa kanyang kinaroroonan. Tila natalo na ito ng kapangyarihan ng kadiliman. Inatake siya nito ng suntok sa sikmura, at kahit masakit ang pagtama ng kamao nito sa kanyang katawan, ay hindi niya binitiwan ang kanyang espada na nakikipaglaban pa rin sa kulay itim na usok ng tridente. Lumabas sa langit ang kidlat at bigla nitong tinamaan ang hawak niyang espada. Tila mas dumagdag pa ang lakas ng kapangyarihan ng kanyang sandata. Yeah! Mamatay ka na! Heto na ang katapusan mo! Malakas niyang itinulak ang kanyang sandata papalapit sa nakatayong si Lutanos. Iniwasan niya ang bawat pagsuntok sa kanya ni Mang Beloy. Si Lutanos ang kanyang hinarap at sa pagtakbo niya pasugod dito ay tuluyang natalo ito ng liwanag ng kanyang sandata. Bumagsak itong pasadsad sa lupa at bumangga sa katawan ng puno ng mangga. Hindi kagad to nakabangon, kaya naman sinamantala niya ang pagkakataon na yon para lapitan ito. Akma na sanang itatarak ang kanyang sandata sa mismong dibdib nito, nang bigla naman siyang tumalsik sa lupa. Dumating ang masasamang impakto para atakihin siya. Kaya naman, mas inuna niyang iligtas ang nagwawala pa rin si Mang Beloy kaysa ang harapin ang mga bagong dating na impakto. Naisip niyang hubarin ang kanyang suot na damit at isinaklob niya yon sa ulo ni Mang Beloy dahil ang damit na kanyang suot ay pag-aari ng anak nito. Hindi nga siya nagkamali sa naisip niyang paraan. Nawala ang epekto ng hipnotismo ni Lutanos kay Mang Beloy at napalitan yon ng pagyakap sa damit ng anak habang umiiyak. Mang Beloy, sige na po! Bumalik na po kayo sa loob ng bahay at huwag na huwag po kayong lalabas! Pero, paano ka, Ariel? Sige na po! Kaya ko na po ito! Ulang na lang ay hilahin niya ito papasok sa loob ng bahay. Muling binalingan ni Ariel ang mga kalaban na mukhang asong halimaw. May mga pakpak itong lumilipad at iniikutan ang nakatayong si Lutanos. Bakas sa mukha nito ang panghihina ng katawan. Habol ang hininga na masamang nakatingin sa kanya. Kaagad na sumalpok sa kanyang muka ang nilalang na unang sumugod sa kanya. Nahampas niya agad ito ng talim ng kanyang espada. Bumagsak ito ng pasadsad sa lupa, ngunit humarang si Lutanos. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mo sa aking hayop kang bata ka! Babawiin ko sa'yo ang sandatang yan! Hindi ka nararapat sa espada ko! Dahil ang may kakayahan lang na gumamit ito ay ang mga nilalang na may takot sa Panginoon! Hindi! Sa akin ka dapat matakot! Umigil ka na! Dahil kahit kailan ay hindi ka mananalo laban sa puwersa ng kabutihan! Hindi! Hindi! Patayin niyo siya! Mga alagad ko! Durugin niyo ang katawan niya! Sabay-sabay na umatake kay Ariel ang mga nilalang mula sa impapawid.
Iwinasiwas niya ang kanyang sandata at ang liwanag nito ay nagmistulang kidlat na humabol sa mga lumilipad na nilalang. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang natutunaw na parang nauupos na kandila. Hindi niya napansin ang biglang pagsugod sa kanya ni Lutanos. Bumaon ang talim sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang walang kapantay na sakit. Subalit nagawa niyang lumaban. Mas lumapit pa siya rito hanggang sa maabot nito ng kanyang sandata. Ngunit nabigo siyang masugatan nito dahil inihagis siya nito sa lupa. Namimilipit siya sa sakit na napabangon sa kinabagsakan. Itinukod niya ang kanyang espada sa lupa. Narinig niya ang malakas na pagtawa ni Lutanos. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Ariel ang pagbalot ng liwanag sa kanyang buong katawan. Nawala ang sakit mula sa sugat niya at sa pagmulat ng kanyang mga mata. Naglalagablab na ang liwanag ng kanyang sandata. Sabay tutok sa nakatayong si Lutanos. Kinontra yon ng tridente nito at lumabas ang makapal na kulay itim na usok mula sa sandata nito. Gumuhit ang malakas na kidlat sa langit, pati na ang pagdagundong ng malakas na kulog. Buong lakas na mas lumapit pa si Ariel sa hari ng kadiliman. Hindi nito kinaya ang lakas ng puwersa ng kapangyarihan mula sa sandata ni Ariel. Bumagsak ito ng pasadsad sa lupa. Natanggal ang dalawang sungay nito at lumabas ang putik sa mata, sa bibig at sa ilong nito. Mabilis siyang lumuhod sa tiyan nito at itinarak ang talim ng kanyang espada sa mismong dibdib nito. Tuluyan na nga itong natalo ng epekto ng kanyang espada ng liwanag. Hindi! Hindi! Binalot ng malakas na liwanag ang buong katawan ng nakahandusay na si Lutanos. Tuluyan na itong nilamon ng liwanag mula sa kanyang sandata. Samantalang ang hawak naman itong tridente ay nagmistulang parang kandila na dahan-dahang natutunaw sa lupa. Nangihinang napaluhod sa lupa si Ariel habang nakayuko. Nakatukod ang kanyang espada at hindi siya makapaniwalang natalo niya ang hari ng mga impakto at kadiliman. Lumitaw ang isang malakas na liwanag mula sa kanyang harapan. Naglaho ang kanyang sandata sa kanyang mga kamay. Indikasyon yun na wala na ang banta ng panganib sa paligid. Binabati kita, anak. Nalampasan mo ang pagsubok. Nagtagumpay ka sa 3 misyon. Hindi pa rin po ako makapaniwala, Ama. Hindi ko po akalaing matatalo ko po ang hari ng kadiliman na si Lutanos. Nagawa mo yun, anak, dahil malakas ang pananalig mo sa ating Panginoon. Kailanman ay hindi nagtatagumpay ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan. Hindi masusukat ang kapangyarihan ng dakilang lumikha upang protektahan ang kanyang mga anak na nananalig sa kanya. Sana ito na ang huli at wakas ng pag-aasik nila ng lagim sa sanlibutan. Bumukas ang pinto ng bahay ng mag-asawa nang makitang wala na ang mga nilalang sa labas ng bakuran ng mga ito. Kasunod, ang kapatid at mga magulang ni Mang Beloy. Naluluwa ang dalawa na tumakbo sa kanyang kinaroroonan. Niyakap siya nito ng mahigpit. Diyos ko! Ang akala namin ay kung ano nang nangyari sa iyo, Ariel. Takot na takot kami habang pinapanood ka namin makipaglaban sa hari ng kadiliman. Lalo na nang mawala sa sarili si Beloy at iniligtas mo siya sa pamamagitan ng damit ng aming anak. Lalo na nang makita naming nasaksak ka ng tridente, Ariel. Paniguradong may sugat ka sa tiyan. Halika, gamutin natin ang sugat mo. Iniharap siya ni Mang Beloy para sana ay suriin ang kanyang sugat sa tiyan. Subalit napaawang ang bibig nito nang makitang walang marka ng talim ng tridente sa kanyang laman. Aminado siyang nagkaroon siya ng kasalanan dahil kailangan niyang magsinungaling para sa kanyang misyon. At yun na ang tamang pagkakataon para ipagtapat sa mga ito kung sino nga ba siyang talaga. Mula sa harap ng pamilya ni Mang Beloy at Aling Sara, biglang lumiwanag ang kanyang buong katawan. Kitang-kita niya
ang paglabas ng kulay puti niyang pakpak sa likod. Bumalik na ang lahat ng kanyang alaala, pati na ang naging pangako niya sa kanyang kaibigan. Kaya pala ang mag-asawa ang kanyang binantayan laban sa kasamaan, ay isa pala itong mahalagang kahilingan mula sa anak mismo ni na Aling Sara at Mang Beloy na si Nilo. Hindi siya makapaniwala nang maalala na niya ang nakaraan, pati na ang kanyang pamilya at pinagmulan. Kusa kong tinanggal ang bahagi ng alaala mo kay Nilo upang malaman mo kung ano ang kahalagahan ng magulang sa isang anak. Hanggang sa huli ay ipinakita ni Nilo kung gaano niya kamahal ang kanyang mga magulang. Iparating mo sa kanila ang mensahe ni Nilo. Aling Sara, Mang Beloy, marami pong salamat sa tulong nyo. Isa po akong anghel na anak ni Arkanghel San Miguel. Ipinadala niya po ako sa inyo para tuparin ang kahilingan ng inyong anak na si Nilo. Siya ang nawawala kong alaala. Upang malaman ko ang kahalagahan ng magulang sa pamilya at kung paano kayo naging mabuting tao sa inyong kapwa. Bilang pasasalamat ay ipaparating ko po sa inyo ang huling mensahe ng inyong anak. Diyos ko, maraming salamat. Maraming salamat para sa mensahe ng aking anak, Ariel. Pinapasabi po niya na palagi niya po kayong binabantayan. Mahal na mahal niya po kayo. At ituloy niyo raw po ang buhay niyo kahit siya ay wala na. Palagi kayong maging mabuting tao at manatiling malapit sa Panginoon. Oo, Ariel, makakaasa siya na tutuparin namin ang kahilingan niya. Mahal na mahal namin siya. Pakisabi sa anak namin na mananatili siya sa puso ko. Napuno ng luha ang pisngi ng mag-asawa at mahigpit na nagyakap. Ang iba naman na nakakita sa pagkakaroon niya ng pakpak ay kasamang nabura sa alaala ng mga ito. Tanging sina Aling Sara at Mang Beloy lang ang makakaalala kay Ariel. Umangat ang kanyang mga paa sa lupa at kasama ng liwanag ni Arkanghel San Miguel, sumama siya sa hangin hanggang sa tuluyan ng nawala sa kanyang paningin ang mag-asawa. Nang gabing yon ay nawala ang mga bakas ng mga halimaw at impakto sa lupa, habang ang natitirang nagmamaneho ng van ay sumuko sa pulis at itinuro ang mga kasamahan. Nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak na mga ito na si Nilo. Samantala, muling bumalik sa bahay ang mag-asawa sa tambakan ng basura. Nagulat ang mga ito nang makitang nakatayo doon si Don Manolo sa labas ng bahay ni na Aling Sara at Mang Beloy. Akala ng mga ito ay palalayasin sila dahil may hawak na papel si Don Manolo. Ngunit nagkamali ang mag-asawa. Ibinigay na nito ang titulo ng lupa sa dalawa. Humingi rin ito ng tawad sa mag-asawa. Simula rin ng araw na yon ay pinabantayan na ang lugar para sa mga taong magtatapon ng basura sa lugar na yon. Nagbayad din ng malaking halaga ang matanda para sa agarang paglilinis sa basura. Sobra silang nagpasalamat sa biglang pagbabago ng isip ni Don Manolo. Bumalik sa pagiging albularyo si Mang Beloy, habang ang damit na isinuot naman ni Ariel ang ginamit na gabay sa panggagamot nito sa mga tao. Bumalik ang mag-asawa sa kanilang mga dating gawain, habang ipinagpatuloy nila ang pagtulong sa kapwa. Ipinagpatuloy din nila ang kanilang mga buhay na laging masaya at may takot sa Diyos. Habang ang batang si Ariel ay makikitang may bakas ng ngiti sa labi, habang hawak ang espada ng liwanag na binigay sa kanya ng kanyang ama na isang arkanghel. Habang nakatunghay sa lupa mula sa langit, nangako siya sa kanyang sarili na hindi pa roon nagtatapos ang kanyang misyon. Patuloy siyang magbabantay para masiguro ang kaligtasan ng mga tao at itanglaw ang kanyang espada na may banal na liwanag ng langit sa bawat pusong naliligaw at nangangailangan ng liwanag sa kadiliman.